sino nag-uutos sa iyo niyan? Ha? Kanino nang galing yung kapamahalaang yan? O sige, sasagutin ko kayo, sabi ni Kristo. Yung bautismo ni Juan, kanino galing? Lapat na lapat sa tanong nila, ayaw nila sumagot. Pag sinabi nilang sa Diyos galing yung bautismo ni Juan, ang sasabihin ni Kristo, ba't hindi kayo nagpabautismo kay Juan? Pag sinabi naman nilang sa tao nang galing, sasabihin ng mga tao, magagalit sa kanila kasi naniniwala sila si Juan ay propeta galing sa Diyos. Kaya sabi nila, hindi na namin sasagutin. Hindi ko rin kayo sasagutin. Yan, mga diskusyon yan eh. Naintindihan nyo ba yan, mga kababayan? Yan palitan ng katwiran. Hindi naman yung diskusyon, patayan. No? Palitan ng katwiran yan. At pagka tama ang sinasabi mo, dapat mong isigaw. Para sabihin, mali ako pag sumisigaw ako. Utos yun. 58:1 ng Isayas. Basa! Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakaka. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalansang. At sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kita mo? Utos ng Diyos yan eh. Pag isinisigaw mo yung aral, pagka yung mga tao ginagawa mali, umiyaw ka ng malakas, huwag ka magpigil. Masama bang humiyaw? Bakit pag humiyaw ba, mali? Utos nga ni Kristo yun eh. Ang pangangaral, merong pahiyaw, merong pa paamo-amo, no? Meron nga pabulong eh. Tinan mo, babasa ako sa iyo. Ang sabi ng propeta Isayas tungkol kay Juan Bautista sa Isayas, Kapitulo 40, versikulo 3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Juan Bautista, ang tinig na sumisigaw sa ilang, ang tinig na nambobola sa ilang. Magandang salita, mga kapatid. Tayo lahat kay Kristo, ligtas na tayo. Hindi ganon. Ang bobola ng mga gagong pastor yun, ligtas na raw sila. Hindi ka pa nga ligtas sa COVID, ligtas ka na. Merong ganyang mga pastor eh. Binobola tao. Roma, pakinggan nyo. 16-18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan, nandiyan ang mga mandaraya eh, yung magsalita eh, parang hindi makabasag pinggan. My brothers and sisters in faith, we are now here to receive the blessings of our... Puro arte kayo. Hindi naman aral ang sinasabi nyo. Pag-aral ng Diyos, pinapasigaw ng Diyos yan. Yung mga nangangaral na may mabuting salita, mainam na talumpati, dinadaya nila ang puso ng mga walang malay. Yun ba ang gusto mo, kapatid? Kapatid na Miriam? Yun ba ang gusto nyo? Yung masarap magsalita, pero wala sa Biblia? No? Kunyari, magalang magsalita, pero wala sa Biblia sinasabi. Mas gusto ko na yung sumisigaw, pero totoo ang isinisigaw. Utos ni Kristo yan. Utos ng Diyos yan sa matandang tipan. Sumigaw ka ng malakas. O sa bagong tipan. Ano nakasulat? Pakinggan nyo ha. Sa Gis ng Mateo. Gis 26. Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan,
at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Ano? Ang sinabi ko sa inyo sa kadiliman, sabihin nyo sa kaliwanagan, kasi hindi naman lahat ng oras may ilaw ang mga apostol at si Kristo. May mga gabi, nagsasalita siya, walang ilaw. Madilim. Sabihin nyo sa kaliwanagan, ang narinig nyo sa bulong. Bakit? Pag gabi na, baka may maistorbo, hindi siya masyadong naglalakas ng boses. Ipagsigawan ninyo sa bubungan. Ako raw yung nagsumisigaw, nakikipagdebate, kaya ayaw sa akin ng born again. Naloko kasi kayo ng mga pastor nyo na nagpapakunwaring sa Diyos, nagsasalita ng mahusay na salita, mainam na talumpati, pero nanloloko lang ang mga pastor nyo. Nanloloko. Lalong nanloloko pag sinabing masama raw ang debate. Sino nagsabi sa'yo? Ang Apostol Pablo nga gustong patayin ng mga Hudyo dahil nakikipagtuligsaan sa mga Hudyo. Tandaan nyo ang talata 9:29 ng Gawa. Tapos, ang Panginoon Kristo, marami siyang ginawang pakikipagpalitan ang mga apostol nga kung magsalita diretsahan pa Nung kaharap ni Apostol Pablo si Elimas diniretsa ng talampakan sa pagmumukha niya Sabi ni Pablo sa kanya, 13:9 at hanggang 10 ng Gawa. Pakinggan niyo. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kaniyang mga mata at sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Ino mo yung harapan yan Ikaw, anak ka ng Diablo, sabi ni Pablo kay Elimas. Di ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Ha? Palagay mo, paano sinabi ni Pablo yon? Sinabi ba ni Pablo yan sa paraan ng mga taga-Iloilo, mga Ilonggo? Ikaw, anak ng Diablo, ha? Di ka ba titigil sa pagpapasama sa daan ng Panginoon? Ganun ba? Nakangiti pa. Kung ako magsasalita niyan, lalakihan kita ng mata Sabi ni Pablo, Elimas, kaaway ng katwiran. Puspos ng lahat ng karayaan at ng kasamaan. Ikaw na anak ng Diablo, kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Yun ang pagkakasabi ni Pablo dyan, kahit hindi pa ako buhay noon. Sabi mo sa akin, ba't mo nalaman? Binulong sa akin. Hirap sa inyo Puro kayong mga ipokrito Karamihan dyan sa mga pastor na yan Mga ipokrito, kagaya ng pastor na nakaharap ni Kristo. Kung magsalita, akala mo'y kay tutuwid. Hindi man masabi tarantado, mas mahigit pala sa kademonyohan ang pinaggagawa sa talikuran. Yan ang masama. Kaya kung halimbawa, nakita nyo kung nakikipagdiskusyon, ang sinasabi ng kalaban ko, mali. Inililis siya yung katotohanan sa Biblia. Talagang iipitin ko yon. Makita nyo naman panoorin nyo mga diskusyon. Ang layon ko ba? Mag-ano ng kapwa? Magpahamak ng kapwa? Ang layon ko, yung kasinungalingan at yung maling aral, maigiba. Pero ba naman nagigiba na tatapik-tapikin mong gano'n? Ha? Tatapik-tapik ka. Pag nagigiba ka, dapat meron kang maso, malakas ang hambalos. Ginigiba mo yung mali Utos yon. Gis ng 2 Korinto. Pakinggan nyo sa versikulo 4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na Ayan.
Ayan, o, tingnan mo ha, bawal ang diskusyon. Hindi, nakikipaglaban nga ang mga apostol eh. Ang sandata ng aming pakikilaban. Lumalaban ba? Lumalaban. Pero hindi ukol sa laman, hindi barilan, hindi masinggan, hindi bomba. Hindi kagaya ng mga ibang iglesia. May army, papatayin ka talaga. Hindi yan ang aming pakikipagbaka. Hindi laban sa laman at dugo, kundi sa harapan ng Diyos. May kapangyarihang gumiba ng mga kuta, ng gumigiba ng bawat mga malinghaka at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya ang ginigiba ko, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, mali yan. Kahit ginto pa yung luluhuran mo, mali. Kapatid, magising ka. Ginago ka ng pastor mo. Pinapalood ka pati sa ahol, pati sa tiyok, pinapalood ka. O, iharap mo sa akin yung pari mo, papatunayan ko. Ginagago ka ng mga pari na yan. Bawal ng Biblia yan eh. Eh kung igiba ako yan, ha? Mapasigaw ako sa pagtatanggol ng Biblia. Mali? Mali kayo dyan, mga kapatid. Mga born again daw sila. Kung born again kayo, ba't hindi nyo naintindihan ito? Na ang mga apostol nakikipaglaban ng diskusyon. Ginigiba ang mga malinghaka. Ginigiba ang mga nagmamataas laban sa Biblia, laban sa karunungan ng Diyos. Meron ba naman ng giba eh, bumpabulong-bulong. Ay, mali ka. Ay, di tama, hindi ka nun. Mga ipokrito lang kayo. Mga pastor ng born again. Ngayon, meron silang pinagbabatayan sitas na iniloloko ang mga miyembro. Hindi sinasabi ang totoo. Basahin natin ang 2 Timoteo 2:24.